Hello there, parto ng Cavite to Sagada. Pagdating namin sa Lagawi, Pugaw, naghanap-hanap kami ng matutulugan sa bayan. Ito ang nakita namin, Maris Bantag Hotel and Restaurant. Kinabukasan, inagahan na namin ng ride out. Hindi pa kami nakakalis, may tinamaan agad ng sumpa. Day 3, nasa 309 kilometers na ang natatakbo namin. 5 AM kami nag-ride out, layunin namin makarating sa Bontoc Mountain Province bago magdilim. Bok, flat! Nakakadalawang flat na si Kuya Juby ah. Kanino kaya lilipat ang sumpa? Naghahanap kami ng breakfast. Masyadong maaga kaya wala pang bukas na tindahan. Buti na lang bukas na si Lola. Nakapagkape na din at tinapay. Ngayon nakapag-almusal na, may lakas na rin para umahon. .40 na nakaahon din kami sa Banawe. Ang elevation nito ay pumapatak ng 1,300. Pahinga konti, picture-picture, tapos larga na. Pagkatapos sa Banawe, papunta na kaming Sagada. Nasa 68 kilometers pa ang aahunin. Kaya kapit lang, huwag kayong bibitaw sa panonood. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding. Ngayon lang ba yan? Malalim. May nadaanan kaming landslide. Mukhang sariwa pa. Ang swerte namin, kahit isang beses, walang patak ng ulan sa ride na to. Tawid naman sila oh. Oh, ayan. Oh. Hinabol kami ng mga aso dito. Kahit saang lugar, paborito talaga nyo ang mga siklista. Patag ba yan? Kunat ah. Yung mga naglakas loob, oh. Sagada. Nasa kalahati pa lang tayo. Nasa loob lang ba? Dito kami mananangalian sa Hungduan, Ifugao. Ang landmark point of reference, Virgin Mary Statue. Ayan ang coordinates para sa Google Maps. Hello, welcome. Kung di namin alam kung saan kami. Alam lang Mountain Province. Mount Police. Mount Police. Mount Police. Ito daw? Police to. Mount Police. Mount Police. Mount Police? Ganun pala dito. Patas na yung mananghalian, larga na agad. Wala ba kayo nalimutan? Okay na. Dahil makalimutin ako, buti na lang si Marco lagi nagpapaalala. Woo! Lamig! Ano, hindi kayo magja-jacket? Ba't kayo magja-jacket? Hindi naman malamig. Ano ba ang hihina nyo naman? Ba't kayo magja-jacket? Hindi naman malamig. Pagkagaling sa kinainan namin, papuntang Bontoc, 24 kilometers, mahabang downhill yan. Isang oras yata namin ito binaba. Kaya payo ko, suriin nyo munang brake pads nyo bago kayo lumusong. Without
Ipapakita ko lang ang dinadaanan namin. Wala pa ako sa kalahati. Doon kami papunta. Baka nainip na kayo. Fast forward na natin. Alas 4 na nakababa kami sa Talubin. Nasa 10 kilometers na lang, papunta sa aming tutuluyan. Malapit na magdilim, sakto lang ang dating namin sa Bontok. Diadems Inn. Dumating na kami sa Diadem Inn. Dito kami magpapalipas ng gabi. 4 na taong kasya sa isang kwarto. Nasa loob din ng hotel ang bike namin. Bago mag-ride out, pinag-pray muna kami ni Bro Juby para sa ligtas na paglalakbay. 5:30 ang ride out. Ahon ang almusal namin. Day 4. Simula na ng pag-ahon sa Sagada. Di namin mapigilang huminto. Mabubusog talaga mata mo sa ganda ng mga tanawin. Bah! Siko pala yun. Sabi sa inyo mapapahinto ka na lang talaga. Ayun, may pa-welcome na si Sagada. Di kalayuan, nakita ko sila, nagpapahinga. Sagad-sagad sa Sagada. Bakit talaga pangalan nito Sagada, no? Oo, tagabi. Sagadan. 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 Hintaw mo na yan, sir. Ipahinga mo na yan. Ilan na lang yan? 1 kilometer? Alin yan? Mga 2 km. Siguro, sir. Yung 49 kilometers na mula dun sa Karaglan eh. Hindi yung katulad niyan, sir. Parang nagpan lang yan. Palusot na naman ako. Para sa akin, mahirap na yung papuntang Redpal. Gusto mo yan eh. Itong mga kasama ko, parang hindi napapagod. May lakas pa sila para mag-TikTok. Ayan. Ganyan nga lang gusto. Oo, ganyan na lang. Tsagain mo lang muna. Spinning ka. O ilagay mo sa malaki. Kaya lang mabigat, no? Nagka-problema ang RD ni Jojo. Simula dito, naka 1 gear lang siya. Sinubukan namin maghanap ng bike shop, pero mailap ito sa aming mga dinadaanan. So dami nang sumabit dyan, nagka-ukit na yun. Nagka-ukit na. Sipin mo, iiwas yung bus dyan. Alas 9 ng umaga, nang dumating kami sa bahay ng Sagada, hindi kalayuan dito ang sadya namin, ang nakasabit na kabaong sa Sagada. Hindi daw kami pwede lumapit kapag may inililibing, kaya tinanaw na lang namin mula sa viewing deck. Laki na aso. Ang asong gala dito, husky. Pag ito humabol sa'yo, tsak na bibilis ka. Lumarga na kami papuntang Abatan, nasa 60 kilometers pa.
Ang layo ng aming tutulugan. Isa dyan ang kalsada. Isa dyan, kalsada. Use the force, Luke. Tumigil kayo. Mag-stop din kami. Welcome to Paktil. Dumating na kami sa Abatan. Ito yung tutulugan namin. Sa wakas makakaranas na din ng hot shower. Thank you Kuya Juby sa pag-asikaso ng secret dormitory. Day 5, ang target namin ay ang highest point, Philippine Highway System, Atok Benguet. Malapit na ata tayo eh. So, konti na lang. Pinakamalakas sa amin umahon. Konti na lang, medyo na-accomplish na. Oo, grabe. Breakfast muna, tapos muni-muni sa magandang tanawin. Good morning! Dito kami nag-brunch sa Nitibans Eatery. Heavy meal na. Malapit na din naman kami. 1 kilometer na lang. 1 kilometer. Ilang kilometer na lang? 1 kilometer. 6? Ay, naku. Sa wakas nakarating na din kami. Ang highest point o Philippine Highway System. Going to Baguio na kami. Kailangan naming habulin ang last trip papuntang Pasay. November 1 ngayon. Nagkakaubusan ng ticket. 12 minutes pa na lusong? 45. Ang haba. Diretso mo tayo Baguio? La Trinidad. Kaya. Nagulat ako sa sinabi niyang 45 minutes na lusong. Pero hindi yan puro lusong. May banayad na ahon din. Pero mas lamang ang lusong.
bus na sinakyan namin, Victory Liner, 3:30 ang schedule na nabili namin ticket. 700 pesos lang, kasama na ang bike. Dumating naman kami sa Pasay, alas 8 ng gabi. Dito kami pumadyak papuntang Cavite. At dito nagtatapos ang epic ride natin, Cavite to Sagada. Maraming salamat sa panonood!